pala yung isa.
talagang umaga po sa bawat isa. Mga nilunod wala po sa Father's House Christian Center. Kaya awit sa Panginoon, kaya ako sumulala sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, yes, thank you for the cross. Isa pa, alam ko natin ang Panginoon umaga. Praise the Lord. Puri ng Diyos. Hallelujah.
Banal na langis, Panginoon, pati na rin po
Panginoon God, nabunin Panginoon God, ang iba ng pangalan Panginoon God, ang ipamay Panginoon God, pagkainin niyo po sila Panginoon, siyempre na God ang pumatakbo Panginoon God. Nabi sa mga kaaralan namin Panginoon, kayo pa rin Panginoon God, ang bukas sa aming isipan Panginoon God, magbunga Panginoon God. Sumitot namin sa pagdalangin sa pangalan ni Jesus at taganasang ng Diyos God. Amen. Hallelujah. Pagdalangin sa isa't sa praise God, awitan natin ang Panginoon, I've been delivered. Praise God. Okay, so salamat nga pala doon sa mga nagbigay ng effort na para bigyan ng ayusin. At least nawala na yung colores. Dati may bigyan, may kulay yellow, may kulay green, may mostly doon sa taas. May violet yata yun. At least ngayon, pwede na. Salamat sa mga Reyes brother, sa mga nagbigay ng panahon, 2 oras po, 2 araw po nila yung overtime pa, nakalis sila dito yung alas 10 na ng gabi. So, salamat nila sa mga Reyes family, maging sa mga Floren family, Hilda. Nang magawa nila ito, ay sinabi nila, Pastor, nagkaroon po kami ng kaibigan ng kontrata na po kami ngayon. Pupuntaan ng karamong kontrata daw sila, tapos daw yata nilang EA, ang AA contractor, Eldan Apo. Ito lang. Kaya, yun. At salamat din kay Jenny kay Brother Danny sa kanilang naibigay ng kwan. Praise God. So, sa mga yung wala sila, padala dito yung wala sila para dito baka nasa libro. Kasi hindi naman talaga sila talaga dito. Yung kontrakto yung dalawang asawa na yun. Nandiyan ang kontrata trabaho nila, ang kontrata nila na subdivision, dinidependo nila sa Santa Teresa. Kaya ito sila na nakatalo. Pero may Pastor A, kay Pastor A, kay Marisa, ang kanilang talagang church. So talaga ito wala dito yun. Kaya nung nakaraang huling ay dali-dali silang nilagay ng hanggang nila yun. Siguro dahil pupunta muna sila sa tagalangin yung mga yun. So, yun lang, wala na ako nalimutan. Ito po ay aking kalimutan na yan. Pabibinturahan natin lahat yan. Ito ng buwan. Praise God. So, yun lang, kulang pa natin ako. Kaya, kakabili pa tayo siguro ng natin yan. At ito, patatanggal ko rin ito, yung nasa dulo niya, ang kapangit. So, makita nyo. Kasi ito, ginawang ano ito ang daming ginawa rito ginawang bilyaran, ginawang bakery, ang daming ginawa dito na kaya ang daming taman ng pako dyan, nilagay ng video, kung ano mga ginawa na. So, sa atin yata lumagal,
Okay, so ipanalangin natin sa Panginoon, hindi na may-ari at palagi ng Diyos. Nasa ay nagkaroon pa tayo ng ilang nasa na tayo dito, 9 years na tayo sa building na ito. Kaya halos tayo na yung pinakamatanda rin yung at yung sa inyo yung nandun, nagtitinda ng nagulang doon sa kanto. So, yun na, patuloy natin ipanalangin sa Panginoon kanyang gawain, pagpalain tayo ng Panginoon yan, ang Diyos, ang kanyang church. Salamat sa Panginoon at nagkakaroon ng itsura na mga paano. So, sa ating pong mga announcement, yung ating nabanggit na kanina sa 22 ng August, yan ay sa ano po yan, sa Baclaran po yan. Kinansel ko na muna yung papunta doon sa ano kasi sa susunod sa yung mga kay Pastor Rico, Pastor, hindi mo na may makapunta rito dahil nagpapagawa kami ng nabanggit ko pa naman ay bahay, papagawa ko ng bahay, kung buwapat ang Pastor Rico, praise God! Hindi pa na bahay yung church at hindi lang pipinturahan, hindi na ayos. Kaya medyo ang pananalapin namin ngayon. Kaya hindi muna dadalhin, sabi ko, yung mga mananampalataya dahil sobra-sobra nabibigat ata kami ng halos. Dahil kung pupunta tayo doon ng Jubilee ng 8, tapos sa August 22, tapos sa Jubilee sa 30, sabi ko, hindi na namin kaya yun na. Kaya, sabi na, okay na, sige, doon na kayo dumalo ng kwat, kaya i-cancel ko na muna. So, pupunta tayo doon sa August 22, sa Baclaran, araw natin yun. Kasama ron ang mga Luther Church ng Baclaran. So, yun na. Yung anniversary natin, October 4, 5, kasama natin Pastor Boy, Pastor Obed Gonzales. Hallelujah. Okay. So, yun na. Sa September, namigay sila kay nabibiro sa September 18 to 19, mayroon po natin na konferensya, bata. So, inaano po sa atin na tayo doon sa may mga gusto ay napakaganda. Sa totoo lang, hindi naman sa pag-ano, sa Diyos ang kapaglihan, ang ating church lang na nakita kong nagbibigay ng panahon sa gano'n ng mga bata ay nagkaroon ng panahon na lumapit din sa ating Panginoong Jesus. Meron sila 2 araw na konferensya doon at kanabin. Gusto ninyo, pwede tayo magpa-register doon para alam nila kung nailan yung kanya natin ngayon katulad niya ika-accommodate na mga tao. Siyempre kasama yung magulang. Sabi ni Jason daw, hindi daw kasama mga magulang, yung mga bata daw. Bata lang daw. Kasi pag-interest daw ng mga tatanda, ayaw hindi kasama yung mga bata. Pero hindi mo pwede mangyari yung kasama simple yung mga bata, yung mga magulang. Ano yun? Alam nyo na, pambata yun. Hindi ko pwede yan, tama yan. Kaya tama yan. Doon. Pang ano yun, pambata yun, hindi ko pwede na puro, katulad sa atin, na puro sermon, puro hindi yun, puro pambata, yun na para mabuksan, ma-educate about Jesus, ang puso at isipan at maunawaan nila na sa palamang-lingkod sa Panginoon. Na makita nila yung pagkakaiba ng buhay ng Kristiyano. At siyempre kasama yung magulang, kaya maintindihan nila kung bakit kailangan na ang mga bata sa buwan. Kailangan yun para ma-educate na yung mga isipan ng mga bata. Alam nyo ba, ang mga isipan ng bata ngayon na-educate sa sanlibutan? Dahil hindi nga binibigyan, ang kinabisar natin na religion na hindi nila binibigyan ng pansin ng bata. Ayan.
Diba? Ang bata, ang tinuro, ang reliyon na pinagistan natin, ang bata ay makilala ay sa Santa Claus. Magsasabit ng medyas, yan ang pagkaunawa nila, niluluto nila, itakay din naman nila, naglalagay ng mga regalo doon. Mas kilala ng mga bata sa Santa Claus kaysa kay Jesus. Kaya pagka araw ng Pasko, gusto makita ng mga bata sa Santa Claus. Diba? Hindi si Jesus. Kaya dapat ma-educate yun. Natulad ng nakaraan doon, naghatid ako nagtahido kay mama niya sa lupan niya. Pero may nag-uusap. Dapat siya, wala pa kayo. Siguro yung mga, mga katatasan pang magsalita, siguro mga 5 na taon na bata. Nag-uusap doon, pare-parehas ng mga babae. Sabi, "Oy, mamaya, darating yung jowa ko. Para naman agawin mo, ha? Kung nga agawin yung jowa ko, ha?" Akin na taon, yung mga taon naglalaro. Kanya-kanya tayo ng jowa, ha? Napatawa talaga ako. Nakisali tuloy ako, sabi ko, sana all, lahat may jowa. Napatawa naman, ewan ko sila yung mga magulang na sabi ko, grabe po, nakatagin ko. Mahalin na taon, 5 taon, ang isip, jowa na agad. Kaya ang ginagawag na ka, pag edad ng 12 taon, buntat na agad. Diba? Buntis, diba? Meron kayo nakikita sa 12 taon, 13, nabuntis. Kasi doon sila na-educate, kaya ang ating church ay nagbibigay ng ganong panahon sa ganong para makugawaan ng mga tao, ng mga kabataan. Okay, so yun lang, September 18 yun to 19, meron pa naman tayo ilang buwan na buwan. Kung gusto ninyo, gusto maiyan ng anak ninyo doon, ay sabihin nyo na sa akin, dahil kausapin natin siya, kung mayroon kayong tutuluyan doon, mas maganda. Kung wala, kausapin natin yung nakapoint doon, kung mabigyan ng tutuluyan. So, yun lang, alam ko rin, kayaso daw yata, kayaso ko basta pambata na, nasa kanila yun, kung anong style ng kanilang conference na yun. Okay, so, yan lang, wala na akong nalimutan at tulad ng ating ginagawa, hindi ko tayo na pananalabi para sa gawain ng Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen. So, nabanggit ko na yun, yung mga activities natin. Doon po na pupunta ang mga pera natin. Ang pera ng church, doon na pupunta. Kaya sa ngayon, bagamat yung iba, meron ng mga simbahan, tulad ng Lucena, Candelaria, Davao, Cebu. Ang dami na, lalo na yung mga mother church, may mga sarili ng building. Pero karamihan sa atin ay wala pa dahil ang pera na natin ay nabuubos sa evangelism. Ganun ang natin, tulad ng konferensya natin. Milyon po yan. Kapag tayo nagtatapos ng konferensya, milyon po dinagastos yan. Kaya hindi tayo nagtatayo ng school, Christian school, hindi tayo nagtatayo ng Father's House, Christian school. Hindi tayo nagtatayo ng gano'n. Ang tinatayo natin, ang puso natin, ang pin, ang napakaraming kaluluwa. Dahil yun ang problema, yun ang kailangan natin ng ating bansa. At ito'y sinusuportahan natin sa pamamagitan sa rin ng pananalapi. Tayo naniniwala sa tithings. At pinaniniwalaan natin ito, pero hindi natin pinipilit ng tao na paniwalaan ito. At nais ko may paabot din sa inyo, ang tithings, yan ko'y mahami ng pananampalataya. Hindi po pwede sabihin na ang sasampalatayanan ko lang ay si Jesus ay Panginoon. Pero yung tithings, hindi sasampalatayanan. Ay, hindi tama yun. Kung tatanungin mo yung Bible, kasi sabi ng Bible, ang magkasala doon sa isa sa kautusan, nagkasala ka na sa lahat. Para naman napakahirap paniwalaan. Nasabihin natin tayo yung mananampalataya, pero mayroong mga bagay na tinuturo ang Bible na hindi natin sinasampalatayanan.
Diba? Mahirap naman yun. Ang dami ko nakikita na sinasabi nila sa Bible, o sinasabi ng mga tao na gumagawa sila ng mga vlog na titles ay hindi daw ipinatutupad sa church. Hindi daw dapat ipinatutupad. Sa isip-isip umaga, paano sumusunod ang gawain na? Sila nagagawa nila yan dahil may mga business sila. Mayayaman silang mga pastor. Eh paano? Ilang beses ko nung pinamamit dito. Paano susulong? Ha? Kahit anong pupunan, mayroon kong sumusuporta. Katulad ng congratulations nga pala, may TikTok sa tayo dito na nanalo ka, kaya kahapon na tayo. Sa aming pagkaunawa, yung ginagawa ninyo yun, mayroon sponsor doon. Lahat nila, kahit larangan ng boxing, sports, mayroong mga benefactor dyan, mayroong na sumusuporta dyan. Ano ba ibig ko sabihin? Hindi ka magpakalang gawain ng Diyos. Nasa sa tingin mo gawain na bahala dyan na sa Lucena family. Ayun, kaya ang Reyes family, nauuto sila doon. Hindi naman, bahala sila. Pero ba yun? Sino ang makikinamang sa church na ito? Pagdating ng panahon, sino ang mamumula? Sino ang matatama ang pamumuhay? Di ba tayo? Mga anak natin, saan mo dadalhin ng mga anak mo? Kaya nung one time na, tulad nga nung sinabi ko, sige nagkaroon ng problema dyan sa San Jose, naakusakan na gumagawa ng nagpapakita ng balaswa sa mga kaklase niya. Halos din-discriminate na siya ng kanyang principal nila to. Bumubuo ng school na nun. Bakit hindi mo maisama ng magulang mo? Eh kung di sa iyo, siguro sa tatay mo yun, ba't yung dinamay? Kaya ginawa ko, pinuntahan ko doon, naunawaan nila, pinaunawa ko sa kanila, ang suspect po ninyo ay pinakabatang evangelist ng Father's House. Pinakita ko yung hindi siya na-sorry. Alam ko kasi siya. Pati yung complainant, humingi ng sorry sa amin. Pasensya na po kayo, meron po namin naunawaan ng anak po pala ang biktima, hindi po pala kami. Naunawaan nila, ibig gawa kasi ng church. Yun ang nagagawa ng church. Ako, di ba, hindi ko sabihin, kaya meron dito, lumapit sa akin, na-expensive niya sa San Jose. Dahil puro pag-jowa ang ginagawa. Nakikipagbubugan. Dahil lang sa jowa, babae yun. Buti sana kung lalaki, lumapit siya sa akin. At gusto niyang gawin ko yung ginawa ko kay Gia. Sabi ko, ano ba gawin niya? Wala kayong komunikasyon sa church. Ano ako magsisinungaling? Yung anak mo, hindi ko nakikita sa church. Pumunta man sa church, ano sa dulo, nagyayakap na cellphone. Cellphone, habang ako yung nananagal. Hindi ko po pwede gawin niya. Relax. Naghahanap siya ng magtatanggol. Church na magtatanggol sa atin. Makikinabang tayo dito, hindi maaaring hindi. Dahil ito magtatama ng isipan natin. Pero kung hindi natin ito susuportahan, paano? Sa Lucena family, ang susuportahan, yun ang ibig ko sabihin. Gawain ito ng Panginoon. Kaya yung sinabi ng Panginoon, matulig ba ka ang magbuwis kay Cesar? Sabi ng mga Hudyo, ano sabi ng Panginoon? Ibigay ang kay Cesar ay kay Cesar. Ibig sabihin, yung kay Cesar na buwis, na karapatan sa Cesar, ibigay mo. Ibigay nyo. At yung karapatan naman ng Diyos, ibig sabihin, yung buwis naman para sa Diyos, ibigay nyo. Ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Dahil may mga tao na hindi nila yung sinasampalatayanan para na makakuha sila ng maraming mga kumikot. Yan ang totoo. Kasi inaano nila kasi ang gawain ng Diyos ay pera-pera lang. Pero dapat natin maunawaan, kailangan ang gawain ng Diyos ng pananalapi. At kung hindi natin yan sasampalatayanan, isang malaking
question mark yan sa buhay. Hanggang doon na lang, hindi ko na agad, haba na tayo na gusto. Okay, tayo ko ng pananalapi para sa gawain ng Panginoon. Nawala ko si Eldan. Tayo ay manalangin sa Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, pagpalagi mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. Lalo-lalo na nakakaunawan ang iyong gawain, dakilang Diyos, pagpalagi mo po sila, Panginoon. Ibalik mo ang bawat sintimo na ibinibigay nila sa iyong gawain, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon, the time to be happy now. Sports. Isa naman ang pag-practice nyo kung paano mag-manicure. Kagala ang tao, tinapractice nyo kung paano mag-pulot. Yun ang panig. At least lalaki. Diba? Huwag na lang yung huwag nila makulit yung katulad ng dinadaan na yun. Hindi na sa pang. Pangit na yun, huwag na yun. Ganyan, may lisensya yung mga atin na. Ganyan. Isa na katulad ng mga ipakyaw, hindi po pwede natin yung mga lisensya kung mga. Okay, tayo na anak ko ngayon sa salita ng ating Panginoon Diyos. Okay. Sabi nila, ang buhay daw ng tao ay wait lang, maganda lang natin ang kapag-ramay sa anos. Okay. Okay. Sabi nila, buhay daw ng tao ay nakikita sa kanilang buhay ng kanilang mga kamay, sa kanilang magal. Yan ang sabi nila. Sino naniniwala pa rin dito sa ganun? Sino yung nagpapahula pa rin yan? Yung nagpapahula ng pupunta sa Quiapo, Santa Cruz, inaalam yung kanilang kapalaran. Sino naniniwala doon? Ang buhay daw ng pala ng tao ay nasa kanyang kamay. Awawa naman yung mga walang kamay, mismilan na walang kamay. Wala nang pala silang kapalaran dahil walang mapapasa. Diba? Pero ang isa pong legit, ang isang totoo, nandun may po na yung kalusugan ng isang tao ay talagang mapapasa ng sa kamay, sa paa. Pero pwede ba ipakita mo yung makikinan na sa iyo? Di ba nga so, makikita natin yan. Gusto ko lang makita ninyo yung yan. Yung laki mo nga na kaunti. Kaya, tingnan nyo, yung. Sino naniniwala dyan? Ang tawag dyan, reflexology. Tingnan ninyo, lahat ang puso komentado rin sa paa. Yung mata, doon, punta. Diba? Yung utak niya. Andyan lahat po sa daliri niya, yung utak niya. Dito yung kidney. Ito po kung maniniwala kayo. Pero yan ay itinuturo ng mga doktor na
talaga yan ay higaan. Ang reflexology na tawag yan. Kaya mo makikita, ibig sabihin, ang kalusugan, ang tao, nakikita yan sa pamamagitan lang ng paa. Mag-detect nila, may pinakita, may nabasa pa nga ako na, o may napanood akong video, yung paa ng bata. Pag ginaganon mo yung sa talambaka, yung paa ng bata, yung daliri ng bata, ang paa ng bata na ganon. Sabi na yung dawan normal, pagka ginaganon yung, parang naliligaw-gawan yung paa ng bata, pag ginaganon mo daw, gumaganon. Gumaganon yung daliri ng paa. Pero pag daw yung ginanon mo, parang ginanon mo ng dalawang ng buntin, pag daw yung paa ng bata, o yung daliri ng paa ng bata ay gumanon, sa halip na pagkanon, gumanon, meron daw hindi tama sa isip, sa utak ng bata. Ayaw ko kung gaano katotoo yun. Pero ito, pinapakita yan kalagyan. Lahat ng bahagi ng katawan ng tao, andyan eh. Kaya ang neck, ano yung neck? Dito yun eh, diba? Yung neck, ay, alagay dyan, pati taina, o pati shoulder, nato sa pati dito. Kaya ginagawa nila yan, kung pinamasahin nila yan, dinadyan nila na ano. Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng katawan ng tao, kontrolado ng paa. Kaya sa reflexology, ang mga paa ay tinuturing na miniature map. Ibig sabihin, maliit na larawan o maliit na halimbawa ng katawan. May mga specific na punto sa mga paa na konektado sa iba't ibang bahagi ng katawan sa pangkalahatan. Mayroong mga bahagi ng katawan na maaaring konektado sa mga paa, bilang ang ulo, ang mukha, ang mga daliri sa paa, ay konektado sa mga bahagi ng ulo at mukha. Suso, baga, ang mga talampakan ay may koneksyon sa mga organo ng respiratory system at ay abdo. May mga punto sa gitnang bahagi ng paa na konektado sa mga organo ito. Bibig at tiyan ay kung mga bahagi ng paa na kumakatawan sa sistema ng pagtunaw, balakang at dingding. Ang mga bahagi sa paa ay konektado rin sa mga mas mababang bahagi ng katawan. Karaniwang mayroong 60 to 70 na mga reflex point sa mga paa na konektado sa iba't ibang organs at system ng katawan. Ang mga reflexologists ang nagsasabi nito, nagpapakita nito. So, makibukas kayo sa akin sa aklat ng Romans chapter 10 verse 15. Bakit ko po yun sinabi? Gusto kong ipaunawa sa inyo, sinakayunan niya ng Bible. Na ang paa ay malaki ang koneksyon sa pagkatao ng isang tao. Kaya ang Bible ay hindi gawa ng tao. Yung gawa ng Diyos. Dahil lahat ng karunungan na nakikita nyo sa sanglibutan, ngayon palang natutuklasan, pero libong taon na nakakaraan, ipinahayag niya ang Bible. Nakasulat na sa Bible yan. Romans chapter 10 verse 15. At paano sila magsisipaaral kung hindi sila mga sinubog? Gaya nga na nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niya o mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Kailangan tayo manatali ang manalangin. Dakila at tapat na Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, at sa iyong pagpapala. Ang iyong salita na ay samahan mo ng iyong banal na Espiritu at pagpalain mo at bigyan mo ng pagkakatawa at pananampalataya ang puso ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay mangusap muna sa paksang life on our feet. Buhay sa ating mga paa. Ang buhay pala natin, konektado talaga sa ating mga paa. Unang nais ko bigyan ng pansin, dalawa lang naman ito, nakibibigyan ng pansin. Una, ang buhay mo ay hindi magiging maganda kung ang mga paa mo ay hindi magiging maganda. Ang ibig ko
sabihin dito, hindi ko yung ibig sabihin noong linggo-linggo dadalhin mo sa parlo ang mga paa mo at lagi mo ipapupukod. Hindi yun ang ibig sabihin noon. Sinabi na Apostol Pablo, okay, gagandang pagmasdan ang mga paa na nakatilikilo. Yung ba sabi? Hindi. Pati ano sabi ron, okay, gagandang pagmasdan ang mga paanan ng mga nagsisipagdala ng mabuting balita. Ang paa ay tinatawag na maganda, depende sa kung ano ang nilalakaran nito. Yun ang ibig sabihin ko ng ating Panginoon. Ang paa ay tinatawag na maganda, depende sa kung ano ang nilalakaran nito. At kung ano ang dalagalan nito. Ang ating buhay ay napapasa sa ating mga paa. Yung pinakita ko na sa inyo. Di ba? Ang ating kalusugan at ang katayuan ng buhay natin ay napapasa sa ating mga paa. At yun ay ayon sa reflexology. Sa Bible, iisa lamang ang kinasusubaman ng Diyos at isa kamas. Alam niyo ba kung ano? Iisa lang yun. Walang iba kundi paa. Ang paa ay binanggit ng ating Panginoon na isa sa 7 na kanyang kinamumuhian. Sa Bible kasi may tinatawag na 7 turi ng kasuklan-suklan sa ating Panginoon. Babasahin ko yun. Kawikaan chapter 6, verse 16. May 6 na bagay na pinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 ng mga kasuklan-suklan sa Kanya. Mga palalong mata. Sinungaling na dila. 2. At mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakata ng masamang akala. Mga paa na matulid sa pagtakbo sa kasamaan. Paa daw na hindi nagdadalawang isip pagdating sa kalokohan. Ito sabi rito, yung pang-pito na lumari kayo sa verse 19. 18 lang yung sinulat ko dito na sila. Nakikita natin, yun ang tinamumuyan ng Panginoon, yung paa na napakabilis, napakasipag sa paggawa ng kalukuhan. Yun ang tinutuloy dito ng Panginoon. Kaya maging siya kanas, galit na galit siya sa mga paa o sa paa ng Kristiyano at ng ating Panginoon. Kaya nang ipako si Jesus sa krus, ano isa sa ipinako sa Kanya? Pinapakong ka ng gano'n. Kaganon. Paa. Dahil galit na galit niya ng si Satanas sa paa ng Panginoon. Dahil na-evangelize ang buong Jerusalem dahil sa sipag ng mga paa ng ating Panginoon. Ang tanda na ang tao ay kinausap ng Diyos o kinakausap ng Diyos, mayroon siyang hinuhubad sa kanyang mga pangalan. Yun po ang tanda ng isang tao ay may relasyon sa Diyos o kinausap ng Diyos o may mabuting ugnayan sa Diyos, mayroon siyang inaalis sa kanyang pangalan. Basahin po muna natin para makita natin ang ating pinag-aaralan. Exodus chapter 3 verse 4 to 5. At nang makita, Exodus 3 or 5, at nang makita ng Panginoon na panunurin niya, si Moises yan, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises, at kanya sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito. Bubalin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Kaya ang tanda ng isang tao kinakausap ng Diyos o kinausap ng Diyos, ginuhubad niya ang sabi niya sa paa. Pag pinalawag mo yung maraming ibig sabihin mo, inaalis mo ang dulo ng iyong paa. Inuhubad mo ang mga ugali ng iyong paa. Dahil ang lugar na iyong kinakatayuan ay banal na lupa. Kaya sabi dito, mayroon kang inuhubad
Mayroong bisyo ng pako na tinatanggal mo. Pag yan tinatanggal ng isang tao, yan ang sign ng tao yun ay kinausap ng Panginoon. Yun ang sabi rito. Sa pamagay, ang paa ay umaayon sa lugar na kanyang inaapakan. Yun ang makikita natin. Diba? Ang paa ay sumasang-ayon sa lugar na kanyang inaapakan. Makikita natin yan doon sa Joshua chapter 5. Joshua chapter 5 verse 15. At sinabi ng prinsipe ng hukulang Panginoon kay Josue, ubalin mo ang iyong pagyapa. Halos katulad ng kay Moises. Ubalin mo ang iyong pagyapa sa iyong paa sapagkat ang damong iyong tinatatayuan ay banal at tinoong gayon ng Josue. So, ibig sabihin, ang paa ng tao kung saan ka nakaapak, lumalaki ito. Kaya pag ang iyong paa ay nasa salungan, sigurado ang puso mo ay puro paghahangan ng pananalapi. Puro sugat, puro marumi. Kaya ang paa ay umaangkop, umaayon sa lugar na kung saan siya nakaapak. Ito sabi na salita ng Panginoon. Para sa Diyos, ang paa ang unang nililinis upang magsalita ang Diyos. Bago muna magsalita ang Panginoon sa iyo, ano sabi doon? Bago tuluyang nakipag-usap ang Panginoon, bago ang Diyos tuluyang nagpakilala kay Moises, pinaalis niya muna ang kanyang sapin sa paa. Anong ibig sabihin nito? Bago mo malaman kung sino ang Diyos, kung ano ang pwede niyang gawin, kinakailangan iangkop mo muna ang iyong mga paa sa kanyang tahanan. Kailangan mayroon ka munang aalisin sa mga paa mo. Kaya may mga tao nagtatanong sa kanilang sarili, tuntunay na may Diyos ba? Ganito ang buhay ko. Ang tanong, mayroon ka na bang hibubad sa mga paa mo? Yun ang ibig sabihin ko. Ang paa ay may kinalaman upang malaman mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Gusto mo malaman kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo? Hindi muna sinabi yun ng Panginoon. Basahin ninyo. Ang unang-unang sinabi ng Panginoon kay Moises, tubarin mo. Ang unang niya binanggit, Moises, Moises. Tapos tumuto si Moises, narito ako Panginoon, tubarin mo. Unang-unang binanggit niya, tubarin mo. Di ba nasabi ko sa iyo, ang buhay ng tao ay nasa kanyang mga paa. Pagkatapos nung hinubad ito ni Moises, sinabi ng Panginoon ang plano niya sa kanyang buhay. Ano ibig natin ng gusto ng Diyos na matutunan natin dito? Kung nais mong maunawaan at makita mo ang napakalawak na plano ng Diyos sa buhay mo, kailangan iangkop mo ang iyong mga paa sa kalooban ng Diyos. Tubarin mo ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong mga paa. What do you think? Kung hindi inalis ang sapin niya sa paa kay Moises. O kaya hindi niya dinala ang kanyang mga paa sa lugar na kinatatayuan ng Panginoon. Sabihin niya kaya magsasalita saya siya kay Moises. Di ba hindi? Kaya yung mga tao ayaw umarin ang mga sapin nila sa kanilang mga paa. Walang tinig ng Panginoon. Kaya nasabi ko, ang tanda ng isang tao ay pinakausap ng ating Panginoon. Mayroon siya pinaalis sa kanyang mga paa. Ang tanda ng isang tao ay pinakausap ng Panginoon. Ang paa ng tao niya hindi mo masusumpungan sa mga warehouses, sa mga inuman. Kaya masasabi ko na ang buhay ng tao ay may kinalaman sa kanyang paa. Mayroong kinalaman. Maging ang pag-iingat ng Diyos ay may kinalaman kung saan ka nakatayo. Di ba, kalimutan yan natin hinihingi natin, ingatan tayo ng Panginoon.
At ako'y pumibiyahe, nagpunta na, katulad dito lang karaan, ginawang kami ng meeting misis sa ano. Layo, Quezon, gamit ko lang yung barato. Pray ako, Lord, magpalayo ko ako para po siya kasusulong sa aming pangangailangan, kaya ako gagawa ito. Ang layo lang, maroras yun. Nandun yung paghihinat ng Panginoon dahil alam niya kung saan ako nakakapag. Aklat ng Awit chapter 17 verse 5, ang aking mga hakbang ay nagsisipanatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi nadulas. So, iniingatan, ibig sabihin ng Panginoon, ang mga paa ng mga taong nananatili sa landas ng Panginoon. Ito yung sabi nito, ulitin ko. Awit 17.5, ang aking mga hakbang. Kapag siya'y humahakbang, si David ang sasalita niya. Pag siya'y humahakbang, ang hinahakbangan lang niya ay landas ng ating Panginoon. Dahil yung nasabi niya, ang aking mga hakbang ay nagsisipanatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi na nadudulas. Dito ipinapakita na ang pag-iingat ng Diyos sa buhay ng isang tao ay depende sa kinatatayuan ng kanyang mga paa. Proverbs o Kawikaan chapter 4 verse 26, papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag o mga tatatag ang lahat ng iyong lakad. Hindi naman nakikita ang kalusugan sa ating mga paa. They say our priorities are visible our feet. Tama po ba? Ang mga prioridad natin ay nakikita na hayag sa ating mga paa. Ang pag-aalis ni Moises ng kanyang sapin sa paa ay tanda ng kanyang availability. Inihintulutan niya, isinusubo niya ang kanyang paa. Available siya para sa plano ng Diyos. Kung hindi niya tinanggal, ibig sabihin may lalakarin pa siya. Ang pagtanggal niya ng sapin sa paa ay hindi lang pagrespeto. Pag pumapasok ka ng bahay, kung meron kang binibisita, ang unang ginagawa mo ay inaalis mo ang sapin sa iyong paa. Yan ay tanda ng pagkilala mo sa may bahay at respeto. At yun yung nagpapakita rin ng availability mo. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng oras para sa kanya. Kasi natin muli ang sinabi sa verse 5 ng Exodus chapter 3. Babasahin ko sa wikang English para makita ninyo. And he said, "Do not come here. Take your shoes of your feet. For the place where you are standing is holy ground." Ang sinabi ay feet. Hindi. Feet nga. And shoes. Mga salitang plural. Ibig sabihin, nilinaw na sa dalawa niyang paa at isang pares na sapatos ay dapat alisin. Anong ibig sabihin ito? Dalawa niyang paa ang naalisan niya ng sapin upang ito'y kumangkot sa banal na lupa na kanyang tinatatayuan. Kay Joshua, na makaharap niya ang angel of the Lord, nakikita natin iba ang pagkakasabi. Binasa natin kanina, babasahin ko ulit. At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Joshua, lumating mo ang iyong panyapak. So we can English, then the captain of the Lord host said unto Joshua, "Loose thy shoe." Sigulan. Yeah? "From off thy foot." Hindi feet. Yan, nakita ninyo, malaki ang pagkakaiba. So, ano ibig sabihin nun? Ipininulit at ipinangusap ni Esteban sa Acts chapter 7 verse 3 o Acts 7:33. Ang sabi dito, "Then said the Lord to him, Put off thy shoes," plural na naman, "from thy feet." Yan, nakita ninyo? Pero kay Joshua, paalam. Put ang ginamit, hindi feet. Di ba? Hindi shoes. Singular ang ginamit. So ano ibig sabihin? Ipahiwatig dito, si Moises kasi ay dalawa ang pagkatao.
isa siyang leader, siya ay prinsipe ng Egypt, at isa din siyang pastor ng Natupa, Samaria. Samantalang si Josue, isa lamang talagang pawal. So, ibig sabihin, sa buhay ng isang tao, mayroong hindi pwedeng pag-iwalayin at ito'y ang ating dalawang paa. Ibig sabihin, dapat magkaroon talaga ng isang direction sa buhay mo. Kaya pinapakita rito, ang dalawa nating paa ay hindi ko pwedeng pag-iwalayin. Ang kalawang paa ay nakaapak sa sanlibutan at ang isang paa ay nasa gawain ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ito. So, ibig sabihin, hindi pwede ang kompromiso or compromising. Kailangan ang paa mo. Kung sa gawain ka ng Panginoon, sa gawain ka ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga, sabi ni Abraham Lincoln, be sure you put your feet in the right place, then stand firm. Siguraduhin mo na ang iyong paa ay nasa tamang lugar, nakaapak. And then stand firm. At sikapin mo manatili yan. Unawaan ito ni Abraham Lincoln, siguro naman dapat natin itong manunawaan. Amen? Kaya nga, tulad na sinabi ko, ang paa ng tao ay may malaking kahulugan sa buhay ng tao. Pangalawa, dito ako magtatapos, second point, ang ating relasyon sa Panginoon ay may kinalaman sa ating mga paa. Sino naniniwala doon? Ang ating relasyon sa Panginoon ay may kinalaman sa ating mga paa. John chapter 13. Ito yung oras na si Jesus ay malapit ng dakitin. Ang ginawa niya, nagbalot siya sa katawan niya ng tuwalya at kumuha ng palanggana at binugasan ang mga paa ng ating ng mga alagad, binugasan ng Panginoon. Ay si Pedro, kasi yung gumagawa kasi ng gano'n, nagbuhugas ng paa, ay gawain ng isang alipin. Sobra ang pagpapahalaga ni Pedro sa kanyang Panginoon. Kaya nung tumapat siya sa paa ng ni Pedro para hugasan, nagsalita si Pedro, tinago niya yung paa niya. Panginoon, huwag na huwag mahugasan ng paa ko. Inilayo niya yung paa niya. John chapter 13, verse 6 to 8. Sa layo'y lumapit siya kay Simon. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko hindi mo malalaman ngayon, dalawat maunawa mo pagkatapos. At sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Amen? Kaya, ang mga paa natin ay may malaking relasyon sa Panginoon. Kung hindi mo raw pauhugasan ang iyong mga paa sa Panginoon, wala kang relasyon sa Kanya. Kay Moises ang sinabi, hubalin. Pero sa ating Panginoon, hugasan, linisin mo. Pagkatapos hubalin ang sabi ng paa natin, hugasan naman, linisin. Yun itanda ng ating relasyon sa Panginoon. Kung hindi mo ay hintulutan na linisin ang iyong paa, wala kang bahagi sa salita ng ating Panginoon o sa ating Panginoon. Kaya dapat natin maunawaan, ang tao ay nililinis sa pamamagitan ng ating mga paa. At ang tao ay pinatatawad ng Panginoon sa pamamagitan ng paa. Dumating yung panahon kay Moises, si Moises na ito naging tanong ito ni Joy sa akin. Dumating yung panahon na sabi doon, habang si Moises ay naglalakbay papuntang Ehipto para usapin si Paraon para ilabas ang Israel sa Egypt. Ang sabi doon, ang anghel ng Panginoon ay lumapit kay Moises upang si Moises ay patayin. Balik na sabi ng Bible, itong si Sephora
ay kinuha ang isang matalim na bagay, bato yun, yung kasi ang kutsino sa kanilang tanong, tinutulan para mga sama ng kanyang anak, tinulihan. At yung pinatuli, yung dugo nun ipinahid sa paan ni Moises. Sa ganun, si Moises ay naging malinis. At umalis yung anghel na mananapiksana sa kanya. Exodus chapter 4 verse 24, isang gabi samantalang nangangainan si ng Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siyang ni Yahweh at tinatangka ang patalim. Kaya kumuha si Sephora ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak pagkatapos ay itinahid niya sa mga paan ni Moises ang pinagtulian sa kasinabing tunay ng asawa na kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Mababaw na sa akin po sinunin dahil marami na sa English version. Ano yung ibig sabihin nun? Yung kasi pagtutuli ay yung po ay ang tawag ito, tipan ng Diyos mula kay Abraham. Ang lahat ng lahi ng Israel dapat itutuli. Papunta na sa ministry si Moises, pero yung kanyang anak na pinanganak na sa Madian, hindi niya ka natutuli. Kaya inuri ng Panginoon na isang kasalanan sa kanya. Kaya ang tao kahit pastor, nasa ministry ka na, ginagamit ka ng Panginoon sa mga pangyarihang gawain. Kung hindi ka susunod ayon sa kalooban ng Diyos, aktay ka. Yan ang pinapakita doon. Kaya nilinis ang mga paan ni Moises. Kasi ibig sabihin kasi doon, binaliwala niya. Hindi niya sinetel, hindi niya inayos. Kaya sa akin, mayroong nangyari gano'n. Ang nagkasala yung anak, pero pinabayaan, pinagmasdan lang, tinolerate ng ama. Pastor yung tinanggal sa parish. Kasi, parang si Eli, alam niya nagkakasala yung mga anak niya. Si Eli ay yung high priest sa panahon ni Samuel. Kaya, siya yung punong pari sa ating panahon, papa. Siya yung punong pari, pero yung mga anak niya nangangabi, yung mga katulong mo sa tabernakulo, inaasawa ng mga anak niya. Tapos yung mga tayo, yung mga ikaput, sa handog, sa gawa ng Panginoon, pinasashopping niya sa SM, o saan-saan. Sabi ron, alam ni Eli, pero pinapaliwala niya. Kaya yung mga konseptido, marumi ang paano. Yun ay pinapakita rito. Kaya hindi rin nagkaroon ng panahon si Moises para i-settle yun sa alusyon. Kaya yun nangyari. Maging ang mga handog ay hindi pwede ihandog sa Panginoon na hindi nalilinis ang paa. Leviticus chapter 1 verse 9. Ngunit dapat muna nila hugasan ang laman at loob at ang mga paa bago ilagay sa altar. Pagkatapos ang lahat ng ito'y sama-samang susunugin bilang handog upang ang usok nito'y naging matanong sa Diyos sa akin. Kaya nga ang paa ay iniingatan. Sino nag-iingat ng kanilang mga paa? Tayo kanayang patinig yun, takot-kot, mga daliri natin sa paa na parang luya, kanayang kot-kot natin, pero di natin iniingatan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nung sabi ng aklat ng awit 119, awit 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Bakit yung paang iniilawan? Kaya ang salita ng Diyos para sa ating mga paa. Kaya dapat ang mga paa ninyo, lagi nyo dinadala sa kawain ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ilaw sa inyong mga paa para hindi kung saan pumupunta. Napunta sa silong na aling kekya. Diba? At namumuhan. Sa mga isip nyo, natawag ang kekya. Kinukuha yung itlog ng manok na nando sa ilalim ng silo, ilalim tekya. Kasi yung mga sinaunang bahay mo, nakataas yung lalo na sa Bicol, nakataas yung sa ilalim, may nando yung mga manok.
ating teksto, Romans chapter 10 verse 15. Ano sabi nito? Paano sila magsisipangaral kung hindi sila makasiguro, gaya na ng nasusulat? Anong pagkaganda ng mga paa niyong mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti? Ang tanong ko rito, saan at sa anong uri ka ng paa nagagandahan? Doon sa naka-PDQ. Saan at anong uri ka ng paa nagagandahan? Anong uri ng mga paa ang iyong pinakititunguhan? May mga tao na hindi maaari, hindi pakititunguhan ng mga paa na patungo sa mga barkada. Patungo sa inuman, gimmick, pambababae, dating, bisyo, sabungan. Mga taong ganyan, kahit tulog ka. Alis-alis ka na ng madaling araw, umuwi, pero pag dumating yung barkada mo, tuwan-tuwa ka sa kanyang mga paa. Kahit puro luya, hindi mo siya matanggihan na hindi mo siya sasamahan. Pero ano sabi ng ating teksto? Anong pagkaganda ng mga paa niya o mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Kaya ang tanong ko, saan paa ka nalulugod? At anong uri ng mga paa ang iyong pinakikitunguhan? Pag dumating ang mga paa na may dalang mabuting patutuo sa Panginoon, honey, puyat ako, nag-overtime ako kamo, hindi ako makakakarap sa Bible study. Di ba? Kaya yun ang nangyayari. Pag pumunta doon, ay, pastor, kasi siya ako, nag-overtime si Mr. Hindi daw makakakarap niya. Pero pag dumating ay si kumpare, ay, hindi mo sinabi, asan na punta ka, alis na kayo, asan yung sapatos ko? Di ba, may gano'n, nakakita na kayo ng gano'n. Pag ang dumating, ay ang mga paa na laging nasa gawain ng Panginoon. Sabihin mo, may assignment ako. Sabihin mo, gagawa kami ng project ng mga kabruko ko sa school. Di ba? Pero pagdating sa mga paa ng mga dayas, hindi maaari hindi pakikitunguhan. Ano sabi natin teksto? Kaya gaganda ng mga paa ng mga taong nagsisipagdala ng mabuting balita. Anong mga paa sa hanggang paa na gagandahan? Sa pamamagitan ng pusang paglalagay nito, ito dapat natin maunawaan, sa paanong paraan nililinis ang paa ng tao? Panahon ni Jesus, sinugasan niya sa pamamagitan ng tubig. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pusang paglalagay nito sa harapan ng Panginoon. Yun ang totoo nun. Sa pamamagitan ng pagsasangkot ng mga paa sa gawain ng Panginoon. Ephesians chapter 5 verse 26. Ephesians chapter 5 verse 26. Upang kanyang pagkabanalin ito na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Pinakita ko kanina, ang isip, ang puso, at katawan ay konektado sa paa. Kaya pag ang paa ay nilinis, malinis ang lahat ng pagkatao. Sino sasangayin ko? Hindi hahakbang ang paa mo kung hindi pinipitan ang puso mo. Hindi hahakbang ang paa mo kung saan man naroon kung hindi pinipitan ang isip mo. Kaya ang isip at ang puso at katawan ay konektado sa paa. Kaya sinabi ng Panginoon, malibang ipalinis mo sa akin ang iyong mga paa, wala kang bahagi sa akin. Bakit hindi sinabi ng Panginoon, kay kagandang pagmasdan ng mga ulo, kay ng mga utak ng mga tao na punong-puno ng karunungan? Bakit ulo ang binanggit? O bakit pa ang binanggit, hindi ulo? Natanong niyo yun. Bakit
Hindi gano'n na sinabi ng Panginoon, bagos ang sinabi o gagandang pagmasdan ng mga paa na nagsisipagdala ng mabuting balita ng ating Panginoon. Na mahalaga ang paa. Kaya tulad ng sinabi ko, ang future mo nasa paa mo. Kung saan mo yan tinadala. Ito natin nakita dahil sa Diyos nang inalis ni Moises ang sabi niya sa kanyang paa, sinabi ng Panginoon, ilalagas mo ang Israel sa Egypto. Magiging kang gobernador ng aking buong bayan. Kaya hanggat hindi natin pinaalis yung sabi natin, yung bisyo ng ating mga paa, hindi mo maunawaan at hindi mo makikilala ng Panginoon. Kaya ikinangungusap na ang buong pagkatao ng isang tao ay mahayag sa kanyang mga paa. Ang katapatan ng tao ay nakikita ay sa kanyang mga paa. Kaya ang Kristiyanong paa, dalawa lang, tatlo lang ang alam kong pinupuntahan. School, bahay, church. Tatlo lang yan. Pagdadagdagan na ng apat, ay dapat hubarin. Kung hindi mo hubarin, hindi mo makukuha, wala ng relasyon sa Diyos. Sa aking pagtatapos, ang tao daw, pag tumakbo, ang tawag ay grace. So, sana ipakita, kaya na, sinunin ko kayo kanina, walang ano dito eh. Hindi pumasok. Ang tao daw, pag tumatakbo, ang tawag ay grace. Pero ang Diyos daw, pag tumakbo, ang tawag ay grace. Ha? Nasa Bible ba yun? Ang Diyos ay tumakbo? Yes. Nasa Bible. Lucas sa chapter 15, verse 20, aking pagtatapos. Lucas 15:20, dito yung kasaysaya ng kalibugang anak na pagtatapos ng siya'y tutukin niya. Kunin na lahat ng yaman ng kanyang ama, bagamat buhay pa, ay lumayo siya sa malayo-malayo, hindi natatanong ng kanyang ama, ginugol doon sa palustay na paraan ng kanyang kayamanan, ang namana niya, at nang siya'y paghirap, ubos na ang kayamanan niya, naisipan niyang bumalik. At ang sabi doon, pagbalik niya, doon tumakbo. Kasahin natin, Lucas chapter 15, verse 20. At siya'y nagpindig at pumalong sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, napasok doon sa gate. Malaking bagay na naman yan, mayaman eh. Sumisigulo ito sa ating Panginoon eh. Natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habang at tumakbo. At niyakap siya sa liig at siya'y kinagkan. So, paano yung ginagawad ng Diyos ang kanyang biyaya o grace? Pag nakita niya na ang paa ng kanyang anak ay inihapak niya sa nasasakutan ng kanyang tahanan. Doon po tumatayo ang Diyos at tumatakbo. Yan ang napakahalaga sa Diyos ang dinamapakan ng iyong paa. Huwag kang aasa na tatakbuhin ka ng Panginoon kung nakaapak ka naman sa isang lugar na hindi kalubugan ng Panginoon at hihingi ka ng biyaya ng Diyos. Tulad na sinabi ko kanina na itinatatag ng Panginoon ang mga pahayag ng kanyang mga anak na umahakbag sa kanyang landasin. Natin ang ating mga ulo na usap o sa isang simple at payagdamang usap. Life on our feet. Buhay mula sa ating mga paa. Praise God, tayo lahat ay maawit sa Panginoon at tayo tumayo. Gusto mo laging tumatayo ang Panginoon at tumatakbo palapit sa iyo
At ikawan niya yung kanyang grace, yung kanyang biyaya. Iyapa mo lagi. Dalhin mo lagi yung pangalayas. Sa awain ng Panginoon. Sa tahanan ng ating Panginoon. Malutog ka. Sabihin mo yung sinabi ng ating Panginoon, o anong ganda ng mga paa na nagsisipagdala ng mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi niya sinabing ulo. O anong pagkakaganda ng mga ulong na kariban. O ang ganda. Hindi sinabi gano'n ng mga ulong punong-puno ng karunungan ng sekular. Hindi sinabi ng Panginoon, o anong ganda ng mga paa na tumatahan sa bahay ng Panginoon. Thank you sa name of Jesus. Life on our feet. Nagkaroon ka ng problema, ang tanong, saan patungo ang ama mo? Ito dapat natin maunawaan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, itinatagad ng Panginoon ang mga paa ng mga taong umahakbang lagi sa kanyang landasin. Ngayong pag-iingat, ito dapat natin maunawaan. Tandaan mo, gagawa ang Panginoon, igagawad ng Diyos ang kanyang ama, tulad mo sa alipudang anak, o ang paa mo, na nakikita niya sa bakura ng kanyang tao. Kung mabibigyan ng pansin, hindi siya lumabas during the time na sa kanang kayo alipudang anak, hindi niya ito hinanap, kahit makibig naghihirap na dahil ubos ng pera niya, hindi niya ito hinanap, bagamat pwede niyang gawin. Hindi siya lumabas ng bahay. Ihintay niya mismo ang kanyang anak ang tumapang sa nasasakupan ng kanyang tahanan. At nang makita niya ang kanyang anak, tumayo siya. Napakagandang balbas niya ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay tumatayo para takbuhin ang kanyang anak na lumalaki sa kanya. Kaya ito, kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, hindi mo pa siya natatanggap sa iyong puso bilang Panginoon na nagpapagligtas ng iyong buhay. Nanalangin ako para sa iyo ng panalangin ng pagtanggap. Ulitin mo mga katalang ito. Ituloy mo
panalangin. Panginoon, inaamin ko po na ang aking paa ay hindi ko itinatago sa iyong kawan. Ginamit ko ito sa aking pita, luho, ikasisiya ng aking puso. Ito inaamin ko na ang aking mga pagkakamali at pagkukulang. Kaya sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga pagkakasala na aking nagawa. Ang pagtalikod at kawalan ng panahon ng aking mga paa sa iyo'y aking inihingi ng tawad. Kaya sa oras na ito, nagpasapo ako, natanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko rin ang aking puso, inaanyayahan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagkamali ay makasama mo ako doon sa buhay mawatanda. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So mag-uusap ako sa ating mga kaharap ngayon kung saan po ang altar. Praise God. Sa oras na ito, makipag-usap ka sa ating Panginoon. O magpangkas sa ating Panginoon Jesus. Ipahayag mo sa Kanya na ang lahat ng bagay wala kang dapat ilihin sa ating Panginoon. Sa oras na ito, makasama ka. Makipag-usap ka sa ating Panginoon Diyos. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord of God, hallelujah. Upurihin ka ng ilang Diyos, Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Maraming salamat sa iyong kapagitan. Salamat sa biyayang ginagawa mo, Panginoon. Lord of God, hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon. Lord, mag-usap ka sa kanyang buhay, sa kanyang buhay, sa kanyang pagpalain mo. Lord of God, in the name of Jesus, pagpalain mo ang iyong anak na Diyos sa kanyang buhay kay si Panginoon sa Panginoon. Mahayag ka sa buhay ko. Pagpalain mo ang iyong anak na bilang Diyos. Mag-usap ka sa kanyang bigyan mo. Kinuha mo pa sa naiba yung pagtitiwala ng kanyang mga kapatid sa iyong magagawa ng bilang Diyos. Lord, pagpalain mo ang iyong anak. Tulungan mo po, Panginoon, lalo mo pong pagkirahanin ng mga paanya sa pagtitiwala sa iyo. Gagihang sa po ang kanyang mga kaasa mo, lalo mo sa kanyang buhay. Yes, O Lord of God, pagpalain mo ang iyong anak na bilang Diyos. God, mag-usap ka sa iyo. Ang lahat ng laman ng kanyang puso, ipagkaloob mo sa kanya. God, imalaman ka ng biyaya, ikawan mo sa kanya. Yakapin mo siya sa kanyang mga problema sa therapy ng kanyang paypayan, God. O sa pagkalan ni Jesus. Lord, bless mo ang iyong anak, pagpalain mo ng tiwala sa iyong kapigilan ng kanyang mga kaasumakan ayon sa iyong pagpalain mo ang pagpalain mo ng
tayo ni pag-usap at hindi ko kayang sabihin, God, ikaw ang magpahayag sa iyong mga anak. O God, linisin mo ang bawat isa sa aming mga katauhan na bilang Diyos. O tulungan mo, Panginoon, ang aming mga paay magtiwala sa iyo, Panginoon. Tumagad lamang kami ayon sa iyong kalooban, O God. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah.